Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang The Rip, na ipinalabas taong 2026. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Iniimbestigahan si Lieutenant Dane ng Miami Police Department, dahil kamakailan lang ay inatake at pinatay ng dalawang lalaking nakamaskara, ang kanilang kapitan na si Jackie. Bago siya barilin, nakapagpadala si Jackie ng text sa isang tao at tinanggap ang kanyang kapalaran. Nagtaka ang ahente kung ano ang kanyang hinahabol, at sumagot si Dane na maaaring nakakuha siya ng malaking halaga ng pera para sa trace. Tinanong ng FBI agent na si Delburn at ng kanyang kasama ang mga pulis ng departamento, sina Detective Mike, Numa, Lolo at Sergeant J.D. Byrne na kapatid din niya. Hinala nila ay may nangyaring kalokohan sa loob ng departamento. Nagalit si JD at hindi siya nakipagtulungan sa kanila, at sa halip ay isinumpa ang kanilang sistema ng investigasyon. Ipinaalala ni Del sa kanya kung paano na-promote si Dane sa kanyang posisyon. Hindi gaanong nabagabag si JD, at sinabi niyang nararapat lang ito, matapos niyang maranasan ang pagkawala ng kanyang anak at divorce sa kanyang asawa. Binanggit ni JD ang tungkol sa departamento ng VCAT o Violent Criminal Apprehension Team, na naban at naaresto ang mga miyembro dahil sa maraming internal na krimen, at ang feds ang kumokontrol mula sa itaas at sinira ang lahat. Bilang tugon, binanggit ni Del ang katotohanan na si JD ay may relasyon kay Jackie. Itinanggi ito ni JD, ngunit alam na ito ng halos lahat. Inisip ni Del na maaaring nasiraan din siya, na ikinagalit ni JD, at dito ay nagkaroon ng mga flashback. Nagpatuloy pa si Del na dala ni Jackie ang baril na pagmamay-ari ni JD. Hindi na nakapagpigil si JD at sinugod si Del. Tumakbo ang ibang pulis patungo sa kanila, habang walang pakialam na sinabi ni Dane na nakikipag-away lang si JD sa kanyang kapatid. Nasa banyo si JD nang pumasok si Dane. Pinag-usapan nila kung paanong walang alam ang FBI tungkol sa kaso, at nagsasayang lang ng oras. Napabuntong hininga si Dane, at sinabing ayaw na niya ang pagiging isang pulis ngayon. Gumigising gabi-gabi na iniisip kung gaano nakadaming oras ang nawala, at kung gaano na lang kaliit ang natitira. Sumagot si JD, na yan ang isa sa mga bagay na laging sinasabi ni Jackie. Pagkatapos nito, nakatambay ang mga pulis sa kanilang personal na espasyo malapit sa parking lot, nang dumating si JD. Nagbiro ang lahat tungkol sa away nila ng kanyang kapatid. Samantala, nakakita si Dane ng text sa kanyang telepono, tungkol sa isang itinagong bahay na puno ng pera na matatagpuan sa Hialeah. Ibinaba niya ang telepono at nang makita ang wallpaper, napuno siya ng mga alaala tungkol sa kanyang anak. Sa parking lot, biglang dumating ang DEA sakay ng kanilang truck. Mula sa loob ay lumabas ang boss na si Matty, na isa ring mabuting kaibigan ni JD. Maya-maya ay lumabas si Dane at binati sina Matty at Deo. Kumuha siya ng Crime Stopper tip mula sa kanyang bulsa, para sa cash bust sa Hialeah. Kailangan na nilang umalis agad, at kailangan din nila ang kanilang cash dog. Tinanong ni Numa kung magkano ang pinag-uusapan nila ritong halaga, at sinabi ni Dane na nasa humigit kumulang 250k. Maya-maya ay kinumpirma ni Mike kung nasa Hialeah ba ito, at tinanong kung sasabihan nila ang local PD. Gayunpaman, sinabi ni Dane na wala siyang tiwala sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Mike kung magkano ang halaga at sumagot si Dane ng 150k. Nagpatuloy ang grupo at nakarating sa lugar na walang kalaban-laban. Inilabas ni Lolo ang aso, habang nag-alala si JD tungkol sa warrant dahil hindi ito pinirmahan ng judge, at kinailangang papapasukin sila ng may-ari ng bahay. Sinabi ni Dane na hahanap siya ng butas, at tumuloy na sila sa gate nito. Nababaliw na ang aso sa pagtatahol, at sinabi ni Lolo na hindi ito pangkaraniwan. Tinanong niya kung magkano ang halaga ng rip na ito, at sinabi ni Dane na 75k. Hindi naniwala si Lolo doon, dahil hindi iyon ang ipinahiwatig ng aso. Kumatok sila sa gate at may lumapit na babae. Ang pangalan niya ay Desiree, at ikinwento ni Dane sa kanya ang tungkol sa Crime Stopper tip na kanilang natanggap. Tinanong ni Dane kung may tao sa loob, at sumagot si Desiree na mag-isa lang siya. Sinabi ni Dane na kailangan nilang pumasok at maghalughog, ngunit humingi ng warrant si Desiree, at ipinagtapat ng mga pulis na hindi ito opisyal. Tumanggi si Desiree na papapasukin sila, ngunit sumagot ang pulis na kailangan lang niyang pirmahan ang denial form at babalik sila pagkatapos.
Naniwala si Desiree na may kakaiba, ngunit kinumpirma ni JD na tapat silang mga pulis. Natigilan siya sandali at pagkatapos ay pumirma, pinayagan silang pumasok sa loob. Nadismaya si Desiree, ngunit wala siyang magagawa. Pinakawalan ni Lolo ang aso at tumakbo ito paakyat, kalaunan ay tumahol patungo sa bubong kung saan may pasukan. Nagkunwaring walang alam si Desiree at sinabing wala siyang droga. Sumagot sila na hindi sila nandito para sa droga, kundi para sa pera. Natigilan si Desiree at sinabing gusto niyang makita ang warrant ngayon, ngunit wala silang pakialam at kinuha ang hagdan. Umakyat sila sa attic, ngunit nakita nilang malinis ang paligid. Tinanong nila si Desiree tungkol dito, ngunit sinabi niyang hindi pa siya nakaakyat roon. Bahay iyon ng kanyang lola at ilang buwan pa lang siyang nakatira dito. Sa puntong iyon, nakakita si JD ng isang alambreng hindi pangkaraniwang maluwag mula sa isang pader. Pinaikot niya ito at hinila na kalaunan ay nagbukas ng isang maliit na butas. Sumilip sila sa loob at nakita ang ilang balde. Dinala ni na Mike at Numa ang mga sledgehammer, habang sina JD at Dane ay hinarap si Desiree. Sinabi ng dalaga na ipinaglalaban nila ng kanyang kapatid ang bahay, at pansamantala siyang nakatira dito. Inulit niya na wala siyang ideya kung ano ang meron doon, pero sinabi ni JD na nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Desiree, nang marinig niyang nandito sila para sa pera. Sabi nila, responsable si Desiree sa pagkakaroon ng pera sa kanyang ari-arian, ngunit nangatwiran ang dalaga na ang bahay ay nasa pangalan pa rin ng kanyang lola. Napangiti ang mga pulis dahil alam nilang magandang depensa iyon. Nakita ni Desiree ang ilang tato sa kamay ni Dane at tinanong ang ibig nitong sabihin, at ipinagtapat naman ni Dane ang kahulugan nito. Maya-maya ay tinawag sila mula sa itaas, at nang makaakyat sila ay nakita nila ang maraming balde. Binuksan nila ang isa sa mga ito, at isang supot pa lang ay nagkakahalaga na ng 150K. Sa pagsusuri ni Dane, napagtanto niyang may 1.4 million sa isang balde lang, at nakita ni JD na mayroon pang 14 na balde, na nangangahulugan na nasa 20 million ang kabuuan nitong bilang. Hiniling ni Dane na iwanan siya saglit, upang mapag-isipan niya ang gagawin. Maya-maya, hiniling niya sa lahat na ibigay ang kanilang mga telepono. Nagulat ang kanyang mga kasamahan, ngunit sinabi niyang ang ganitong pera ay maaaring magdulot ng maraming kalokohan. Humingi siya ng tawad para dito, ngunit kinuha niya lahat ng kanilang mga telepono kasama na ang kay Desiree. Nasaktan si JD dito, kahit hindi kinuha ni Dane ang kanyang telepono. Hiniling ni Dane na hayaan siyang gawin ang kanyang trabaho, at naiintindihan ito ni JD. Tinanong ni JD kung magkano ang dapat na halaga ng tip, at tumugon si Dane na 300K. Napagtanto ni JD na maaaring mapunta sila sa isang seryosong problema sa lalong madaling panahon. Bumaba sila at sinabing kailangan nilang simulan ang pagbibilang kaagad, at dapat itong gawin sa garahe. Sinabi sa kanya ni JD na kailangan niyang ilipat ang pera, ngunit sinabi ni Dane na ang unang tuntunin ay bilangin ito kaagad. Ayon kay JD, hindi ito naaangkop sa ganoon kalaking halaga ng pera, gayunpaman, hindi iyon pinakinggan ni Dane, sinabing kung makaligtaan nila ang $1, magugulo sila ng IA. Pagkatapos ay sinabi ni JD na dapat nilang tawagan ang major, ngunit hindi rin pumayag si Dane, ipinunto na isang katangahan na isama siya sa operasyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni JD na may sinabi sa kanya si Jackie, tungkol sa isang malaking tambak ng pera at maaaring alam na niya ito. Sinabi ni Dane na ang mahalaga lang ay kung sino ang kanilang kausapin pansamantala. Nang sandaling iyon, pumasok si Lolo at hiniling na isang tawag lang ang kailangan niya sa telepono para sa kanyang anak, ngunit humingi ng tawad si Dane sa kanya, tinanggihan ang kanyang pakiusap. Gusto ni JD na tawagan ang kahit isang tao at panatilihin silang naka-duty, ngunit sinabi ni Dane na eksena niya iyon at gagawin niya ito sa paraang gusto niya. Habang nagtatalo sila, sinabi sa kanila ni Desiree mula sa kabilang silid na nagkakamali sila. Dapat nilang kunin ang anumang pera na gusto nila, at umalis na bago pa lumala ang lahat. Samantala, ipinaalam sa kanila ni Mike na may paparating na sasakyan ng pulis. Lumabas sina Dane at JD para tingnan ito. Ang Hialeah Police Department ay nagtataka kung bakit hindi sila sinabihan tungkol sa operasyon. Gayunpaman, ipinaalala sa kanila ni Dane na mas mataas ang kanilang ranggo at dapat silang makinig sa kanila. Nang sandaling iyon, nakilala ni JD ang isa sa mga pulis mula sa Tiwaling VCAT,
ngunit nagkunwari ang pulis na hindi siya kilala, at agad silang umalis sa lugar. Sinabi ni JD kay Dane na lahat ng pulis na iyon ay suspendido, ngunit muling kinuha sa trabaho ng unyon ng pulisya. Mabuti na lang at hindi nila pinaghihinalaan ang tungkol sa pera. Napagpasyahan nilang kumuha ng mga baril at vest para maghanda sa isang laban. Samantala, ibinaba ng mga pulis ang lahat ng mga balde sa garahe. Medyo nalilito si Mike at nagtataka kung ano talaga ang kanilang ginagawa, dahil hindi pa nila ito ipinapaalam sa departamento. Sinabi ni Lolo na kailangan niyang mag-relax, at tumayo si Mike para ilipat ang kotse sa pinto upang maiwasan ang mga bala. Pumasok sina JD at Dane, at humingi ng tawad si Dane kay Lolo sa pagtanggi sa kanyang tawag, ngunit sinabi ni Lolo na ayos lang ito. Binuksan ni Dane ang mga balde at sinabing bilangin nila ang mga walang marka kung magkano. Samantala, pinalabas nila si Mike para tingnan kung may paparating na kalaban. Ngunit doon ay kumuha siya ng isang nakatagong telepono, at nag-text sa isang tao na nagsabing nanalo sila ng jackpot. Tinanong ni Dane si Desiree, kung bakit sila pinaalis niya kanina, at dalhin kung ano ang kanilang makukuha. Sumagot si Desiree na ito ang sinabi sa kanya ng tao sa kabilang linya ng telepono, ngunit wag daw dalhin lahat ng pera. Nakuha ni Dane ang mga detalye tungkol kay Desiree, at nalaman niyang naging impormante siya ng DEA. Galit siya sa kanyang dating kasintahang miyembro ng kartel, at ipinagkanulo niya ito. Pumasok si JD at sinuri ito, naniniwalang si Desiree ang tumulong sa pag-isyo ng Crime Stopper tip, at maaaring makakuha siya ng hanggang 20% ng pera. Maya-maya lang ay tumunog ang telepono at kinuha ito ni JD. May nagsabi mula sa kabilang linya sa isang binagong boses, na mayroon silang 30 minuto para lumabas ng bahay. Walang sino man ang kailangang mamatay para lamang sa halagang 150K. Pagkatapos nito ay hiniling ni JD kay Dane na kausapin siya ng private. Natarante si Desiree, at sinabing papatayin nila silang lahat. Sa loob ng isang silid, sinabi ni JD kay Dane kung bakit sinabi niyang ang halaga ng RIP ay 300K, ngunit ang tumawag ay nagsabing 150K. Tinanong ni JD kung bakit nagsisinungaling sa kanya si Dane. Gayunpaman, muling ipinaalala ni Dane sa kanya na crime scene niya ito, at patatakbuhin niya ito ayon sa kanyang gusto. Gayunpaman, ikinadismaya ito ni JD dahil tungkol din ito sa kanyang karera. Nakikinig si Desiree sa lahat ng pagtatalong ito. Sinabi ni JD na hindi umaakto si Dane sa maayos na katinoan buong araw, at alam niya iyon dahil matagal na silang magkakilala. Hiniling niya kay Dane na makita ang Crime Stopper tip, ngunit inamin ni Dane na wala siya nito. Galit na umalis si JD at inutusan si Dane na tawagan ang Major o siya mismo ang tatawag. Samantala, binibilang ni na Lolo at Numa ang pera mula sa balde. Sinabi ni Lolo na kumikita lamang siya ng 80K kada taon at dahil doon, siya ay binabaril, dinuduraan, sinusuntok, sinisipa o iniinsulto. Kumuha siya ng isang bundle ng pera, at sinabing ganito lang ang kailangan niya, na magpapagaan ng kanyang buhay. Sa labas, tinawagan ni JD si Matty na nasa kalagitnaan ng paghuli ng isang drug dealer. Ikinwento ni JD sa kanya ang sitwasyon at kung paano siya nag-aalala para kay Dane. Dagdag pa niya, hindi pa ipinapaalam ni Dane ang sitwasyon sa itaas. Naging mousy sa si Matty, at sinabing hindi maganda iyon. Sinabi ni JD na simula nang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Jackie, tila laging wala na sa sarili si Dane. Ipinaalala ni Matty na alam ng buong departamento na may relasyon si Jackie kay JD. At nang nawalan ang kasintahan si JD, ma-promote si Dane sa kanyang pwesto. Sinabi ni JD na hindi ito personal, ngunit tinanong ni Matty kung paano kung ang stash house na iyon ang hinahanap ni Jackie, at nalaman iyon ni Dane. Ang halaga ng RIP ay maaaring katumbas ng halaga ng kapitan ng pulisya. Ipinagkibit balikat ito ni JD, at sinabing hindi kayang patayin ni Dane si Jackie. Ngunit ipinaalala ni Matty na si Dane ay may utang sa ospital, namatayan ng anak dahil sa kanser, dumaan sa divorce, at wala nang natitira sa kanya kaya wala na siyang pagpipilian. Sinabi ni Matty na matatapos na sila sa kanilang operasyon, at makakarating agad sa lugar sa loob ng kalahating oras. Samantala, naabutan ni Dane sina Lolo at Numa. Narinig ni Desiree si Dane na sinabing naiintindihan niya na gusto nilang lahat na makakuha ng benepisyo mula sa RIP, at gusto rin niyang mabayaran.
Habang nasa labas, biglang nakita ni Mike na sabay-sabay na nakabukas ang lahat ng ilaw sa kapitbahayan at sa harap niya, may ilaw na palaging kumikislap. Dumating si JD at ikinwento niya ito. Nagtaka sila kung paanong wala silang nakikita na kahit isang tao sa paligid, at wala ring mga sasakyan. Tinanong ni Mike kung maayos ba ang lahat sa loob, at sumagot si JD na maayos naman ang lahat. Nang sandaling iyon, muling kumikislap ang ilaw at nakita ito ni JD. Napagtanto niya na Morse code iyon at binasa ito. Dahil dito, nagpasya siyang puntahan ang ilaw ng mag-isa. Naglakad pabalik si Mike sa bahay at binasa ang isang text na nagsasabing nag-assemble na ang team at malapit nang gumalaw. Pagkapasok ni Mike, sinabi sa kanya ni Desiree na narinig niya ang kwentuhan sa garahe na nanakawin nila ang pera. Narinig din niya na tinawagan ni Dane ang command at sinabing 150k lamang ang halaga ng RIP. Nang sandaling iyon, pumasok si Dane at nagulat si Mike. Tinanong ni Dane kung ano ang ginagawa niya sa loob, at sinabi niya na hiniling sa kanya ni JD na ipaalam ang tungkol sa Morse code. Hiniling ni Dane na ipakita ito sa kanya ni Mike at lumabas ang dalawa. Sa loob ng garahe, pinagpatong-patong ng mga babae ang mga bag ng pera. Sumigaw si Desiree na dapat nila siyang arestuhin, dahil mas gusto niyang makulong, kaysa nasa bahay na nakagapos. Maya-maya ay tumunog ang telepono at sinagot ito ni Numa. Ito ang parehong boses na nagsabing mamamatay sila sa loob ng 10 minuto, kung hindi sila umalis kaagad. Nasa loob ng kabilang bahay si JD, at nakitang nakabukas ang TV kasama ang ilang electronic device. Samantala, sinundan ni Dane si Mike at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Desiree. Sumagot si Mike na natatakot lamang ang dalaga. Ipinakita ni Mike kay Dane ang bahay kung saan nanggagaling ang Morse code, ngunit tahimik lamang na nakatayo si Dane sa kanyang likuran. Tinanong niya si Mike kung isa ba siyang traidor sa grupo, ngunit tumawa lamang si Mike sa tanong. Gayunpaman, hiniling ni Dane na bumalik si Mike sa bahay at tulungan ang iba sa pagbibilang ng pera. Habang naglalakad si Mike pabalik ng bahay, kinuha niya ang telepono at nagpadala ng mensahe na nagsabing kukunin ng iba niyang kasamahan ang RIP, at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Samantala, habang hinahalughog ang bahay, nakatanggap si JD ng text na walang Crime Stopper tip na ipinadala. Nagpatuloy si JD sa pagpasok sa bahay, nang biglang may nakatutok na baril sa kanyang likuran. Pagbalik ni Mike sa loob, tiniyak niya kay Desiree na walang mangyayaring masama sa kanya. Tumungo siya sa garahe, ngunit nakatali ang pinto. Binuksan ito ni Lolo at sinabing nilock nila ito, para walang labas-masok habang nagbibilang sila. Nagtataka si Mike kung bakit sila lang ang nasa loob. Biglang pumasok si Dane at tinanong siya ni Mike kung nasaan si JD, ngunit sumagot si Dane na nagkahiwalay sila. Sa puntong iyon ay namatay ang mga ilaw, at may mga berdeng sinag ng liwanag, kasunod ang malalakas na mga putok. Napaatras sila at gumanti ng putok, habang natumba si Desiree sa upuan. Natamaan si Lolo ng bala sa proseso, hanggang sa unti-unting nawala ang mga putok. Agad na umalalay si Numa kay Lolo at ginagamot ang kanyang sugat. Lumabas sina Dane at Mike at nakakita ng isang lalaking tumatakbo. Sinundan nila siya na nagdala sa kanila sa isang bahay at muling nagsimula ang putukan. Tinanggal ni Numa ang gapos ni Desiree, para lamang sabihan siyang kumuha ng mga kandila. Sinundan ni Dane at Mike ang mga umaatake hanggang sa huli, ngunit nakatakas ang mga ito. Maya-maya ay may isa pang lalaking tumatakbo papunta sa kanila, ngunit may gusto itong sabihin. Dumating si JD at pinigilan sina Dane at Mike na barilin ang lalaki. Sinabi niya na siya ang lalaking nasa ilaw sa beranda para magbantay. Isa siyang kartel, ngunit inamin na hindi sila ang bumaril sa mga pulis. Ikinonekta niya sila sa kanyang amo, na nagsabing wala sa kanilang mga miyembro ang umatake sa mga pulis dahil wala silang interes sa pera. Sinabi niya na ang pagkamatay ng kapitan ng pulisya ay lubha ng nakasira sa kanilang negosyo, at ayaw na nila itong madagdagan pa. Bumalik ang mga pulis sa garahe at nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Lolo, na nabuwal lamang ng bala at maayos na ang kalagayan. Ipinahayag nila na hindi kartel ang umatake sa kanila, at ayon kay Numa, nangangahulugan ito na libre talaga ang mga pera. Dahil dito, nagtanong si JD kung gusto niyang nakawin ang pera, at sumagot si Lolo na hindi alam ni JD ang tungkol sa sustento ng bata, na kailangan niyang bayaran.
Pagkatapos ay isiniwalat ni JD sa lahat na walang Crime Stopper tip, at lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Dane para nakawin ang pera, at alam din ito ni Jackie. Nagsimulang magalit si Dane, tinawag niya si JD na miyembro ng VCAT, dahil nakilala niya ang isa sa mga opisyal na dumating kanina. Pagkatapos nito ay nakakapagtaka umano na nawala si JD ng 30 minuto, at maaaring siya ang nasa likod ng pag-atake. Sinabi ni JD na pinaghihinalaan ng lahat na pinatay si Jackie ng isang tao mula sa koponan, at ipinaalala niya kay Dane na sinabi nitong ayaw na niya ang pagiging pulis, dahil ang totoo ay isa siyang cop killer. Sinugod si JD ni Dane, at lahat ay nakialam para pigilan ang away. Lumabas si JD at sinabihan ni Dane ang iba na tapusin ang pagbibilang sa lalong madaling panahon para makaalis na sila. Agad na lumabas si Mike at ikinulong ang sarili sa loob ng banyo. Hinanap niya ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito makita. Kinausap ni JD si Matty na paparating na, ngunit hindi kasama ang buong team dahil karamihan sa kanila ay gusto nang umuwi. Tinanong ni Matty kung magkano ang RIP, at sumagot si JD na nasa 20 million. Balik sa garahe, sa wakas ay natapos na ang pagbibilang ng pera. Isinulat ni Dane ang numero at ipinakita ito kina Numa at Lolo para maisaulo. Iniisip nila ngayon kung paano nila ilalabas ang pera, dahil lahat ng mga kotse ay nasira, ngunit hindi ang nasa loob ng garahe. Dahil dito, hiniling ni Dane na kunin kay Desiree ang susi. Saktong masunog ang bahay dahil sa kandila, dali-daling kinuha nila ang mga bag at umalis. Dumating si Matty at nagulat si Dane, ngunit sa huli ay nagpa siya na ilagay ang mga bag sa loob ng kanilang truck. Hiniling niya kay Numa na manatili kasama sina Desiree at Lolo, at maghintay sa paparating na bumbero. Nadismaya si Dane kay JD dahil tinawagan niya si Matty at magsisimula na sana ang isa pang away, ngunit pinigilan ito ni Matty. Maya-maya ay sumakay sila sa truck at umalis. Sa loob, parehong inilabas ni Dane at JD ang kanilang mga baril, habang nasa pagitan nila ang lahat ng mga bag. Tinanong ni Dane kung saan nila dadalhin ang pera, at sinabi sa kanya ni Matty ang lokasyon. Tumawag si JD sa Major upang maghintay sa lokasyon, sinabing tinawagan na siya ni Dane para sunduin siya. Sumagot si Dane ng oo, ngunit sinabi ni Mike na hindi pa. Maaaring alam ng Major ang tungkol sa RIP, ngunit hindi niya alam ang kabuuang halaga. Pagkatapos ay tinanong ni Dane kung paano nalaman ni Mike ang lahat ng iyon. Sumigaw si Mike sa kanya, sinabing si Dane ang nagtatangkang magnakaw sa mga perang ito. Sinabi sa kanya ni Desiree na sinabi ni Dane sa Major sa telepono na ang halaga ay 150k lamang. Gayunpaman, isiniwalat ni Dane na narinig lamang ni Desiree ang gusto niyang marinig ng dalaga. Gumawa siya ng peking plano na nakawin ang pera, at sinabi kina Lolo at Numa sa paraang maririnig ni Desiree ang lahat ng mga ito. Ginawa ito ni Dane, dahil alam niyang sasabihin ito ni Desiree sa kanya. Ngunit sinabi ni Dane na narinig na ni Mike ang halagang 150k, bago pa man sila pumunta sa bahay. Alam niya ito, dahil sinadya din niya na sabihin ang iba't ibang halaga sa kanyang mga kasama. Kaya nang dumating ang tawag na nagsabi sa kanila na walang kailangang mamatay para sa 150k, posible lamang na narinig nila ang halaga na ito mula kay Mike. Isiniwalat din ni Dane na nakuha ni JD ang kanyang telepono nang magkagulo kanina sa garahe. Sinabi ni Dane na nagsisinungaling siya buong araw, pero hindi magaling na sinungaling si Mike gaya ng matagal niyang ginawa kay JD, hanggang sa pumunta siya sa bahay na iyon. Sinabi niya na natanggap niya ang impormasyon tungkol sa pera mula kay Jackie, bago ito namatay. Tinanong ni JD kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya, at sumagot si Dane na parte ito ng kanyang plano. Alam na ni Dane mula pa noong narinig niya ang 150k sa tawag, dahil si Mike lang ang may alam ng halaga na iyon, pero kailangan pa niyang malaman kung sino ang kasama ni Mike. Tinanong ni JD si Matty kung nasaan ang mga radyo, at bakit wala silang naririnig na mga abiso ng dispatch, kahit pa man sa napakadaming pera na kanilang bitbit. Sinabi ni Matty na gusto niyang manatiling tahimik. Tinanong nila kung sino ang nagmamaneho ng kotse, ngunit tumawa lang si Matty at pinagmumura sila. Kinuha ni Mike ang telepono mula kay JD at nag-dial sa numerong kanyang kausap, at tumunog ang telepono ni Matty. Agad na inilabas ni Matty ang kanyang baril at binaril si Mike, na dumaan lamang sa kanyang tenga. Huminto ang sasakyan at babarilan sana sila ng driver, ngunit pinigilan siya ni JD.
Natumba silang dalawa at dala ni Matty ang baril. Dito ay isiniwalat ni Matty ang lahat na sila ni Mike ang pumatay kay Jackie, dahil alam nito ang planong nilang nakawin ang 20 million sa stash house. Di nagtagal, tinawagan ni JD ang isang tao at inilagay niya sa speaker ang telepono. Ipinadala na niya sa kanila ang kanilang lokasyon at handa na silang lahat. Di nagtagal, huminto ang mga sasakyan nang madatnan nila ang harang ng FBI. Naroon si Del, na nag-utos sa kanila na bumaba. Hiniling ni Matty na magsama-sama sila, maaari nilang hatiin ang pera sa isa't isa. Ipinaalala ni JD kay Matty na naka-speaker siya at naririnig siya ng lahat. Nang sandaling iyon, kinuha ni Mike ang kanyang baril at binaril si Matty, na tumilapon patungo sa pinto. Kumuha si Mike ng isang bag ng pera at lumabas ng sasakyan. Sumakay si Matty sa kabilang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho, habang ang iba ay patuloy na nagpapaputok. Sinundan ni JD si Matty gamit ang sasakyan ng kanyang kapatid. Tumakbo si Mike sa damuhan at sumunod si Dane sa kanya. Patuloy pa rin si Matty sa pagmamaneho, at kalaunan ay itinulak siya ni JD sa isang liblib na kalsada at nag-crash ang sasakyan nito. Dahan-dahan siyang lumapit dito na may dalang baril. Gusto pa rin ni Matty na maghati-hati sila sa pera, ngunit tinanong ni JD si Matty kung ito ba ang kapalit ng buhay ng kapitan ng pulisya. Samantala, inatake ni Dane si Mike hanggang sa natalo niya ito. Kinuha ni JD ang bag, at nakitang walang pera sa loob. Inilabas ni JD ang kanyang baril at binaril si Matty, habang iniligtas ni Dane ang buhay ni Mike at inaresto siya. Samantala, makikita na ang totoong mga balde ng pera ay sakay ng sasakyan kasama ni Numa, at nagmaneho papunta sa command center para sa pagbibilang. Hiningi ng Major ang halaga kina Lolo at Numa, at kinuha ang papel mula kay Dane. Natapos ang pagbibilang at perpektong tumugma ang halaga sa kanilang mga sinabi. Ang apat na pulis ay nasa labas, at sa wakas ay natahimik nang makita si Desiree kasama ang ahente na kanyang nakatrabaho. Pinalaya siya at nagyakapan sila para sa pamamaalam sa araw na iyon. Humingi ng tawad si JD kay Del, at nagyakapan din ang magkapatid. Pumunta si Desiree kay Dane para magpaalam. Kalaunan, makikita sina Dane at JD na nasa dalampasigan at inaalala ang magulong gabi. Bigla silang may narinig na tumatawag kay Jackie, at sumagot ang batang babaeng naglalaro kasama ang kanyang aso sa dalampasigan. Naalala ni na JD at Dane ang kanilang kapitan na si Jackie, at parehong napangiti habang makikita ang pagsikat ng araw. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.